Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochiona. Salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr. Parang makulimlim ba? O... Hindi, may mga lugar na makulimlim. May lugar na talagang sobrang init. Grabe ang init ngayon. For richer or for poorer? Oh. Ano kaya? Lunes naman, baba. For better or for worse? Talaga? Mm. Oh. Dapat dito, for bato or for worse? For bato or papel? Hindi kasi, yun ang di ba? Yun ang sabi na asawa ba? Di ba? Yun ang sabi. Ibig sabihin lang, for bato or for worse? Sama siya. Ay, nako. Ay, ang pamunuan ng PNP ay umaapila. Namamanhikan kay Senator Bato na sumuko na lang ng maayos. Para naman, although hindi naman nila inaasahan na mauwi sa madugo yung arestuhan, pero hanggat maaari, total, sabi ni General Nartates, total din naman naging pinuno ka ng PNP. Alam mo. So, alam mo yung kalakaran. Ang SOP. Alam mo yung SOP. Ang tanong nga dyan, Susuko ba? hindi, tsaka yun nga, di ba, parang inaalam pa ng PNP kung gaano karami nga pala yung mga nakarehistro niyang baril. Pero lumalabas, parang iba yung nakalagay doon sa SALN niya kung gaano karami yung baril niya doon sa nakarehistro sa PNP. Yun na nga may mga ganyang klase ng mga kwento. Tapos, merong isang kwento rin na lumalabas, although hindi confirm ito, mukhang malabo raw Nangalin? na magkusang sumuko si Bato. Ayun na nga. For sure, ang sabi, isa sa mga plano yata is hanggang sa sumapit ang eleksyon. Dahil ang iniintay niya ay kung sakaling manalo yung kanilang itatakbo, si BP Sara, malaki ang chance na ma-pardon siya kaagad. Hindi pa man... Hindi, pero kasi yung kaso sa ICC. Yun na nga paano... alam mo naman, pagka nakapwesto na, di ba? Hindi marami yung saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo. Pero, siyempre, nasa Pilipinas. Pwede rin siyang itago. Di ba? Pwede na siyang... Alam mo na yun. Alam mo na yung mga diskarte nung kabila Alam mo, puro mga harungas na harungas na diskarte. Oo. Ay, teka lang Anong oras na, kuya? Oras na po, 4:36. Ito naman dati itong bahagi ng Armed Forces of the Philippines. 'Di ba? So tanungin natin siya, 'di ba, kung ang dating pulis o dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines at nagkaroon ng kaso, paano ba dapat yung paraan para, 'di ba,
ito'y hindi naman pagtuturo na guilty na kagad eh. Ito'y dadaan pa rin naman sa proseso. korte, Sa sa proseso, sa paglilitis. Ito Hindi, malaking pagkakaiba nito makakausap natin. dahil Kasi wala namang naging wala namang resistance sa kanya nung time na 'di ba? Binasahan nga sa pinapakinggan niya kung ano oo. 'di ba? Ito, kausapin natin si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Magandang hapon po, Sentry. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga viewers. Magandang hapon po, Senator. Sentry, ano nga po ano nang update natin dito dahil nga matatandaan natin kayo po'y pumunta sa Senado dahil nga hindi rin naman dahil lang ginusto ninyo. Pero matatandaan natin na kayo'y hinamon eh. Sinabi pa nga go ahead Mr. Trillanes, make my day. Diba? At yung pagpunta ni Senator Trillanes do sa Senado, yun yung palang mahusay talagang lumusot itong si Jamie Bondoc eh. Yun ang ginamit niya ngayong lusot. Palibasa, pinagtatawaran na siya ng ibang mga kapwa niya abogado. Nakahanap siya ngayon ng lusot. Bakit si Trillanes, sinayaan ninyo Hindi naman, yun, di ba? Hindi naman material sa pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan dito, yung argumentong dala-dala mo. Oo. Pinagtawaran siya ng mga abogado eh. Ayun na nga, Sentry, paano to? Ano nang mangyayari dito sa pending warrant laban kay Senador Bato de la Rosa? Unang-una, i-correct ko lang yung sinasabi ni Jimmy Bondoc. I was not there to serve the warrant. Sinamahan ko lang yung NBI na magse-serve ng warrant. Ngayon, pinakita ko yung warrant na hawak ng NBI para masagot yung katanungan ng mga media at that time, nagtatanong, bakit aarestuhin si Bato? So, nobody knows about the existence of the warrant until I actually showed it to them, which I got from the NBI people. Kaya yung mga palusot na ganun, hindi factual yung kanyang presentation. Kasi I was not there to serve the warrant. I was there to accompany yung arresting team para ma-comply ko, ma-fulfill ko yung challenge ni Bato sa akin. Maliban doon, no choice ka na nung oras na yon nang tinatanong ka ng mga reporters kung bakit ka nandoon at pinag-uusapan patungkol doon sa warrant. Kaya no choice ka, inilabas mo yung warrant, yung copy ng warrant. Yes, kasi nagtataka sila, Sir, bakit aarestuhin si Bato? Oo. Yun yung tanong nila sa akin. Sabi ko kasi may ICC warrant. Sir, paano? May ano ba kayo? May kopya kayo? Sabi ko meron yung NBI. Kinuha ko, pinakuha ko sa staff ko. Sige. Ando dun sa tabi ko yung mga NBI. Oo. Ako lang yung ini-interview kasi ako lang yung kilala nila. Pero yung NBI, yung team, nando doon mismo sa pintuan sa may labas ng session hall. Oh, 'di ba? Alam niyo 'yan sa session hall, yung second floor, ando doon kami. Ando doon yung NBI sa tabi ko. Pero yung mga media, they were asking me, bakit aarestuhin? Asan yung warrant? Ganito. So, doon ko lang pinakita. So malinaw, Yun. you were taken out of context nung oras na yun. Yes, tsaka mini-mislead nila Jimmy Bondoc yung facts of the situation. Kasi unang-una, bakit pupunta doon yung NBI kung wala silang warrant? Yes. Hawak nila yung warrant. Ganun lang po kasimple yan. Ngayon, ang tanong nga dito, biruin mo, alam na nung, di ba, NBI yan, gobyerno yan. Ang naging problema dito kasi, nung nare-report na yung situation sa Senado, biglang humirit itong si John Vic na hindi yan, wala pa raw siyang hawak. Ano ngayon kung wala kang hawak? 'Di ba? Parang kinwestiyon niya yung warrant na hawak ng NBI. Dapat niya magtaka siya Bakit hindi sa kanya binigay yung warrant? Siya yung PNP. Bakit? Kasi nga incompetent siya. 'Di ba? So yun ang dapat mapag-isip-isip niya na bakit hindi kaya sa akin pinagkatiwala yung pag-aresto kay Bato? Bakit kaya sa NBI? Baka may magtanong niyan, Sentry. Saan mo naman nadampot yung warrant? Bakit yung DILG, yung PNP, wala?
dapat ang tanungin niya doon sa NBI. Di ba? Gobyerno sila eh. Oo. Sila yung gobyerno, pare-pare sa ahensya. Kung may warrant yung PNP, for example, na hawak na isi-serve, tapos tatanungin mo yung NBI about it, hindi yan magsasabing, hindi, duda ako doon sa hawak ng PNP. Hindi. Bibigyan niya ng presumption of regularity. Oo. Di ba? Or, hindi siya magsasalita. Sandali muna. Let me check. Tatawagan niya muna yung counterpart niya. Ano ba yung hawak niyo? Ano to? Valid warrant? Ganun ba? O di. Saka siya ngayon magsasalita. Ito hindi. Sumalita ka agad eh. Parang ina-arbor ka agad si Bato eh. Yun yung nagka-aberya dyan. Kaya nakadulot ng confusion noong mga panahon na yun. Imbis na speaking with one voice sila, pero sa kanya nauuna yung parang naunahan siya ng score ng NBI eh. Parang ganun eh. So parang Yun ang- malinaw na kulang talaga sa coordination. Ang mga Hindi dapat Oo. hindi dapat alam nyo kasi yung NBI, pagka meron silang operation, hindi nila kailangan mag-coordinate sa PNP. Okay? And Okay. vice versa. Kasi una-una pwede pang ano yan eh. Sumingaw yung Masunog, operation. masunog. Lalo na ito. Pag pinasa mo sa PNP yan, siyempre marami pang kabaro yan marami pa siyang bata yan si Bato sa PNP. Di titibrehan siya. Di ba? Aha. May mga ganon. May mga operational security. Kaya kailangan lang mag-coordinate ng NBI sa USAA, which they did. Sinasabi nila maliwanag. Kaya nga sila nandun sa loob kasi meron silang coordination. Kaya ang nangyari dito, talaga nabulagasi ba to? He was misled into thinking na walang warrant. Okay. So, yun lang. Babalikan ko lang yung punto na yun na hindi totoo yung sinasabi ni Jimmy Bondoc na I was there to serve the warrant. No. Hinamon ako ni Bato, kaya nandoon ako, sinamahan ko yung arresting team, yung NBI ang may hawak ng warrant. Hiniram ko yung kopya nila, pinakita ko sa media para maimpormahan yung mga kababayan natin na kaya inaaresto si Bato dahil may ICC warrant na siya na inansi. Okay. Anong profile mo kay Senator Bato? Nandiyan na yung warrant, sinabi na, pinagtibay na yan ng DOJ na pwede na siyang arestuhin, itinuring na siyang presumed armed and dangerous. Anong profile mo sa kanya? Maglalaban ba siya? Kusa ba siyang susuko o paano? Hindi po yan susuko. Nakita nyo naman kung paano kumaripas ng takbo. Duwag ito. Takot na takot ito. Kasi maraming multong humahabol sa kanya dun sa mga pinagagagawa niya nung siya ay nasa PNP. Alam nyo, nung nasa PNP yan, hindi lang nung PNP chief siya, even nung chief of police siya ng Davao, marami silang tinutumba ron na wala ngang due process eh. Nakita nyo yung ironic dito. Nung siya ay police, pag may tutumbahin sila, tinutumba na lang nila. Wala nang warrant, wala nang korte, walang hinihingi. Pero siya ngayon, nakita mo, siya ngayon yung naghihingi ng kung ano-anong proseso, kahit na maliwanag na yung batas. Kaya ito ang kailangan makita ng mga kababayan natin. Itong si Bato, hindi po ito santo, hindi po ito inosenteng tao na iniipit dahil sa politika o kung anuman. Siya po ay maraming ginawang pagpatay nung siya ay PNP chief at bago pa noon, nung chief of police siya. Yun po ang kadahilanan. At ito, kukumparan ko lang siya dun sa kay Senator Laila de Lima na talagang ginawa nila ng kaso. Alam mo, itong sila Jimmy Bondoc, asan ba sila nung winawalang hiya at binabastos itong si Senator Laila de Lima noong mga panahon na yon. Talagang niyuyurakan yung kanyang karapatan pantao. Alright. Literal na gumawa sila ng ebidensya, gumawa sila, nag-imbento. Okay. Senator, Tapos kumpara mo. Yeah. Senator, balikan lang natin yung wordings mo na hindi susuko si Bato. Himayin natin. Yeah. Hindi sa susuko na si tatakbo, o hindi sa susuko once na inaaresto na siya hanggang sa magkamatayan? Hindi naman yan. Hindi, pag nakita niyang napalibutan na yan, duwag nga eh. So hindi lalaban. Alright. Magtataas kamay yan. Pero
bago dumating sa punto na yon, talagang gagawin niya ng makakaya niya para hindi siya mahuli. 'Di ba? Yun po ang dito. Tapos ito nga po, no, na-mention niyo yung kanyang mga firearms. Alam niyo, yung PNP, ora mismo dapat kinakancel na lahat ng lisensya niya. Lahat yan. Kasi fugitive from justice eh. May request na yata na i-cancel yung mga ano niya ng NBI. Alam niyo, hindi na kailangan i-request. Kailangan moto proprio. Kasi in-announce na eh. In-announce na ng DOJ na arestuhin yan, cancelin. Tapos, ganito po. Yun ang pwedeng gawing basis nila para puntahan yung bawat bahay ni Bato de la Rosa at kuhanin yon. Kukuhanin nila. So, pwedeng kuhanin yon. Kasi ito, collector pa ito. Pwede kang pumasok sa bahay para gamitin yon para to check asan yung mga baril na yan. So, dapat i-take advantage ng PNP yan kung gusto nila. At isa pa nga doon sa hindi natin nakikita, no, at hindi rin masyadong napapag-usapan, na itong ICC, actually sila yung may pagpapasya kung kanino sila hihingi ng tulong. Kahit na non-member state yung bansa, basta't ikay miyembro ng United Nations Security Council. So kahit na sabihin mo na hindi ka member state, basta't ikay miyembro ng UN Security Council, pwedeng gamitin yun na basihan para sa jurisdiction nung enforcement ng warrant. Yes. At ano po yan, marami nga tayong mga sistema mga agreements. Member tayo ng Interpol, kaya doon pinadaan. Doon sa Interpol channel yung warrant. Local law ito, local. Yung RA 9851. So maliwanag yan. Ngayon may mga argumentong nilalabas yung kampo nila Duterte, nila Bato, na kailangan daw nakalagay dun sa Rome Statute, sa Article 59 o 92, kung ano man, may mga proseso daw doon. Yung Rome Statute ay para sa mga miyembro. Hindi mo pwedeng i-invoke yon. Di ba? Sinasabi nila hindi na tayo miyembro dyan. Bakit pa tayo siniserve? Ba't pa nire-recognize yan? Pero, sa kabilang banta, gagamitin mo yung Rome na argumento para sa ano mo. Hindi. Yung ICC warrant, ito ay bunga nung ating pagiging miyembro pa noon. Ito ay sinerve sa atin at sinasabi sa RT 9851 na pwede natin i-serve yun, pwede natin i-recognize. Ngayon, hindi ka pwedeng sumilong dun sa Rome Statute kasi precisely hindi na tayo miyembro ng Pilipinas. Marami kasing nag-i-invoke na tipong kailangan nakalagay dun sa Rome Statute, yung competent judicial authority. Alam nyo, nang tinanong ko yung ICC tungkol dyan, ano ba yung competent judicial authority? Sa kanila, requirement nila yon, kahit fiscal lang, kahit prosecutor, ay pwede na. That's how they interpreted the Rome Statute. Kasi sila yun para sa kanila yon. Kaya nga nung nahuli si Digong, hindi na siya dinala sa korte, pero yung prosecutor general ay nag-certify na tama yung taong inaaresto, yung rights niya ay binigyan siya ng karapatan, binasahan siya ng Miranda rights, tapos yung proseso ng pag-aresto ay proper. Yun ang ginamit na certification. Kaya nung nagkakaroon ng pre-trial hearing sa The Hague, nung nire-raise nung kampo nila Duterte yung kidnapping, kung maalala ninyo, si Mijaldea, kinidnap daw si Digong, binasura ka agad yun kasi lahat ng proseso ay inobserbahan based on Article 59. Yung Article 59 para sa ICC yun, ng Rome Statute. Hindi pwedeng i-invoke nila Bato yan. Kasi pinaalis nyo na ang Pilipinas sa Rome Statute Kaya hindi nyo pwedeng i-invoke. Ano naman po ang take ninyo dito sa mismong asawa ni Senator Bato de la Rosa na si Grace Nancy de la Rosa na nananawagan po sa hudikatura na wag nang pahintulutan na madala yung kanyang asawa dyan sa The Hague? Aantayin natin yung pasya ng Korte Suprema, pero may mga nauna na silang pagpasya na pwede.
Kaya nga hindi nagbigay po ng TRO. Ngayon, syempre, naintindihan natin, asawa siya, kaya kailangan appeal to pity siya para sa kanyang asawa. Pero nakakahiya ito para kay Bato eh. Kasi PMAR siya, PNP chief siya, kaya tapang-tapang niya nung sila ay nakapwesto. Tapos ngayon sisilong ka sa asawa mo. Konting hiya naman. Di ba? Pag may ginawa kang krimen, ginawa kang mali, panindigan mo yan. Yan yung tinuro sa amin sa PMA. Kaya alam mo, maraming atraso na to eh kung sa PMA lang pinag-uusapan, PMA community. Lahat ng mga itinuro sa amin doon ay nilalabag nito eh. Kaya yun po. Ano naman po kaya yung paano kaya maaaresto itong si Senador Bato de la Rosa, Sentry? Ganito po, maraming paraan yan. Merong human intelligence, may signal intelligence para makakuha sa mga leads kung saan si Bato. Maraming pwedeng gawin. No? I am sure ginagawa na yan ng mga intelligence units, hindi lang sa PNP, pati AFP. The way I understand it, this will be a national effort para habulin siya. Maraming paraan po yan. Tapos, on the side, pwede kang magpabuya. No? Kung maalala natin, si Saddam Hussein, pinagkanuno siya nung pinsan niya dahil sa pabuya ng US government. So, ganun dito. Maraming nakakita dyan kay Bato kung nasaan man siya ngayon. Pagka dumating yung panahon na magbigay ng pabuya yung gobyerno, meron at merong magbibigay ng impormasyon dyan. Kailan dapat simulan niyang initiate na magkaroon na ng pabuya? Kasi until now, parang wala pang nag-i-initiate na maglabas ng pabuya for his arrest. Discretion yan ng mga different agencies ng government. Pwedeng DILG yan, pwedeng NBI, pwedeng DOJ mismo. At maraming magbibigay ng impormasyon dyan. Alam nyo, maraming commander ng Abu Sayyaf na nahuli dahil dyan sa mga pabuya. Baka yung mga yun baka kailangan mayroong magsimula. Ikaw, Sentry, baka gusto mo mag-donate muna. Kahit 1,000 lang. Actually, ganito po, no? Yung pabuya, yan po ang meron kang pondo na pangbili mo ng impormasyon. Pang-develop mo ng agent, basta't pambili mo ng impormasyon. Yan po, pagka nagpabuya ka, public, kumbaga ang tawag natin dyan ngayon ay crowdsourcing. Kina-crowdsource mo yung intelligence information. Para kung merong isang solid na tip, marami pong pondo na para sa ganyan. Maraming intelligence funds ang gobyerno para balikan ko lang yung nung aarestoy na si Bato. Pinuna kasi ni Senator Ping Lacson na bakit daw nagpadala ang NBI ng 2 babae. Samantalang ang aarestoy nga naman lalaki. Bakit babae yung pinadala? Nakalusot tuloy kayo doon sa mga arresting na NBI agent. Anong comment mo ron? Ito po, no? The way I understood it nung nagsasalaysay sa media si Director Matibag, mga 40 NBI agents yung nandoon at kino-cover nila iba't ibang points of entry. Ang dun sa kung saan pumasok si Bato, merong marami-raming ahente doon. Pero ang pinambungad nila yung 2. Pero maraming lalaking NBI operatives din dun sa kung nasaan nangyari yon. Kaso kaya nila pinambungad yung 2 NBI agent na babae, para nga makita ni Bato na hindi siya gagapusin, na parang kriminal, na ang pagtrato, bibigyan siya ng respeto. Supposed to be ganon. Ang assumption ng mga NBI operatives this would be a peaceful surrender. Oo. Di ba? Pero sadly hindi nangyari yung ganun, Senator. Yes, oo. Tapos ganito,
3 van ang ginamit. 3 van ng mga Cayetano ang sinakyan. Isa sa mga van na yun, nakasakay si Bato. Tapos puno ng staff. Kaya pinalibutan din nila yung mga operatives. Talagang wala talagang plano ito na mag-surrender peacefully. Yun lang, binigyan ng pagkakataon ng NBI na 'di ba mag-surrender siya na maayos. Ngayon nung sinalyan niya yung mga babae na operatives, tapos tumakbo siya, syempre ang pananaw naman ng NBI, okay, since valid naman yung warrant namin, aantayin na lang namin i-turn over siya ng Senado kasi gano'n naman dati ang ginagawa. 'Di ba? Gano'n na nga yung ginawa kay Senator Enrile, kay Senator Laila de Lima at sa akin. Baka naging complacent nung yung pangyayari sa inyo na kayo inaresto sa Senado sa kaso ni Senator de Lima, ikaw, Senator Enrile, 'di ba? So naging ano bang tawag do sa ganun? Para naging relax. Oo. Kasi nagkaroon sila ng kumbaga ni respeto kasi nila yung institusyon. Kasi ina-assume nila that the institution, the Senate, will respect itself. Will respect its place, 'di ba? Na pag may valid warrant, iso-surrender mo talaga yung tao. Wala kang basihan to protect kaya nga kailangan makasuhan ito sila Cayetano, sila Aplasca, sila Robin para malagay sa lugar. Next time, hindi pwedeng gagawin yun. Kaya nga, isa lang ang aral dapat na matutunan dyan. Kahit kailan, mahirap makipag-usap sa bato. Alright, sige po. Marami pong salamat, Sentry. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Paano po? Magbabalik ang ATM. Anong take mo? 6:30 at DZMM Teleradio. Uy, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Kuya, nga swerte ko talaga. Tingnan mo, pa-fade na naman yung bed. 5 seconds na lang mawala siya kaya binalisan ko. Ay, nako talaga. Oo, ay, ito muna. Loop mo na lang. Nakaloop ko yan. Nakaloop ba? Patapos lagi. Ay, ito muna, Kuyang. Sino bang buena mano nating report ngayong hapon? Yung daw mga labor groups, hati ang pananaw sa pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong Labor Secretary. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito na kumpirmado at sigurado hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Kami, Jom. Willie Sandro, hati ang opinyon ng mga labor group sa pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong labor chief. Sa pahayag, sinabi ni Kulisang Mayo 1, Chairperson Jerome Adonis na wala umanong maaasahang pagbabago para sa mga manggagawa sa ilalim ng dole ni Tolentino. Base umano sa track record ni Tolentino bilang senador, mananatiling kontra manggagawa at pro-kapitalista ang dole. Ngayong siya na ang mauupo bilang kalihim. Samantala, umaasa naman ang grupong Federation of Free Workers o FFW na agad bibigyang prioridad ni Tolentino ang pakikinig sa mga manggagawa, employers at labor stakeholders para mapatatag ang dialogo sa kagawaran. Binigyan din ng FFW na kinakaharap ngayon ng mga manggagawa ang samot-saring hamon kabilang ang mababang sahod, job security, inflation, contractualization at epekto ng mga bagong teknolohiya at artificial intelligence sa employment sector. Sa panayam naman ng DZMM, sinabi ng kapatiran ng mga unyon at samahang manggagawa Chairperson Rain Almendras II na dapat umanong magpatawag agad ng dialogo sa Tolentino sa mga grupo ng manggagawa. Inamon niya rin sa Tolentino na agad ipag-utos ang pagpapatupad ng 200 pesos wage increase para sa kanyang unang hakbang bilang bagong DOLE Secretary. Hinahamon namin si Paul na bilang bagong sekretary ng DOLE na agaran niyang iaprubahan o iutos yung 200 pesos wage increase ng mga manggagawa bilang unang salbo niya bilang sekretary ng ating DOLE. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, EZMM.
Maraming salamat, Jom! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instrenta. Okay, paano? Magbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Ay, Kuyang, teka lang. Bago ang lahat. Anong oras na, Kuyang? 8 minuto makalipas ang alas 5. Bagong survey, Kuyang, ng Okta Research, ay nagsasabi na 76% ng mga Pilipino ay handang suportahan ng gobyerno sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa, kabilang na ang West Philippine Sea. Paano yung mga yung mga pro-China na, na politiko, di ba, Kuya? Parang mas nakahalata natin itong mga nakalipas sa pagkakataon kung sino yung may mga pagkiling sa China. Paano kaya yung may epekto rin kaya ito doon sa usapin ng mga politiko na alam naman natin na kapag merong water cannon na sasakyan ng mga mangingisdang Pilipino, tahimik. 'Di ba? Walang wapakels sa mga issue na kinakaharap nitong mga mangingisdang Pilipino na hindi makapangisda, kuya, Hindi makapangisda sa sarili nating dagat. Sige, mag-usap ka pa. Hinahanap ko yung aking kopya. Wala akong kopya. Kuyang nasa dulo yata. Ang dulo? Ang kapal ng material natin ngayon Ay, sa dulo. Wala rin eh. Mga last 4 pages. Ayan, last 4 pages. Wala. Wala, puro De La Rosa ito nababasa ko. Uy, favoritism. Kayo, Alam mo, yung usapin ng West Philippine Sea, talagang masyadong masalimut yan. Kung sa pwesto natin, sa posisyon natin ngayon, hindi talaga kakayanin Yung suporta na doon nandoon yung sidhi ng ating mga kababayan na dapat wala na tayong problema diyan, di ba? Baka sakali makatulong yung ipinapanukala ngayon sa Kongreso, yung Blue Economy Bill. 'Di ba? Gaya nung napag-usapan natin kay Congressman Judas Sidre last week. Na yung bill na yun most likely kailangan doon ng whole of nation approach. 'Di ba? Baka sakali, 'di ba? Kasi although ang mga challenges diyan, yun yung ang usapin hanggang ngayon sa West Philippine Sea. Dahil nandiyan yung ang dapat talaga nating tutukan ng gusto dyan, kung bakit gano'n na lang ang pagka-atat ng China dyan sa mga lugar na yan. Maliban kasi doon sa, yan yung isa sa mga daanan. Ruta, di ba, na dinadaanan ng mga barko. Ng mga barko at may kinalaman sa ekonomiya, di ba? Nandiyan kasi yung malaking malaking kayamanan sa ilalim ng dagat. Yan ang dapat na Treasure ba yan? Hindi. Makahigit pa sa treasure. Hindi ba Yamashita treasure yan? Di ba may mag-aaral nga dyan na nandiyan yung isa sa mga sa lugar ng karagatan na yan, nandiyan yung may pinakamalaking deposito ng deuterium. Ano yun? Yung deuterium, yan yung isa sa mga kumbaga sa pagluluto, yan yung isa sa mga sangkap rekado para makaano ka ng gasolina. Para magamit mo yung gasolina. Nandiyan daw. Ayan. Pag-usapan pa natin yan at kumuha tayo ng punto de vista ng isa pong security analyst at associate professor po mula sa Political Science and Development Studies ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Makasama po natin via live o via Zoom si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po.
Magandang hapon, Sandro and Sir Willie. Ang ganda ng intro mo, ah. Tamang-tama. Spot on ang iyong intro. Salamat po sa inyong imbitasyon. Yun nga, Doc Ona, bago po natin tanungin yung, bago natin pag-usapan yun nga po, hindi po ba itong 76% na lumalabas doon sa survey ng Okta Research, ito po ba ay tatawid din doon sa usapin ng pagsuporta naman doon sa mga opisyal, ng mga halal na opisyal, na alam naman natin na kundi pro-China, may pagkabig pabor sa China? Oo nga, no, Sandro, sana nga, at maging issue ito, no? Kasi pinakita nga nung, napaka-timely nung Okta survey na yan, no? Kasi nga, pinapakita niya na almost 8 out of 10 Filipinos ang nagsasabi na todo suporta sila sa ating pamahalaan at kaya nilang kumbaga ilaan ang kanilang kumbaga kanilang paninindigan, kanilang patriotism express dito sa usapin ng West Philippine Sea. Ito'y bagamat sa malakas na ingay na nangyayari ngayon sa ating politika, at sabi mo nga nakikita naman kung sino yung mga senador na nilabelan nga ng Chinador, no? Ito yata yung medyo familiar ngayon, na parte ng kaguluhan diyan sa Senado. Hopefully maging tumawid itong issue na to, katulad nga ng sinasabi mo. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, mai-connect din nila. Professor Sherwin, paano natin pagyayapusin na parang suman? Yung Nabulagta ba yan? yung idea na, well, nandoon yun eh. Yung suporta ng maraming Pilipino sa lahat ng teritoryong atin na kinagisan nating atin. Doon sa idea naman na, teka, kulang yung kakayahan ng gobyerno eh. Para i-defend yung para i-defend sa yung dapat ay sa atin. Paano natin pagtatagpuin yung dalawang idea na yon, Professor? Well, unang-una, hindi naman sa kapos or wala tayong magagawa, no? Ipinapakita nito, kaya nga sinabi kong maganda itong survey na to, dahil nga ipinapakita rito yung, kumbaga yung suporta na kaalaman at kaalaman ng ating mga kababayan, And this can be an input to policy, na nakikita ng ating pamahalaan na very widespread at almost national consensus, if not national consensus na, kasi 8 out of 10, Sir Willie, and this is indeed a legitimate political or even a strategic issue for the Philippines, lalong-lalo na ngayon na tama yung sinabi mo kanina. Bakit ganyan ba ang asal ng China sa ating mga maritime territories? Dahil nga sa yamang dagat at iba pang mga resources na kanilang makukuha dyan. So hindi lamang to usapin ng karapatan, soberenya, ito rin ay usapin ng energy at food security. So nandun na po yung pagyayapos na yon, Sir Willie. Pero may mga sinusulong nga po na panukalang batas kapareho nung Blue Economy Bill. Ito po ba ay paano ito makakatulong doon sa pagsusulong natin at paninindigan natin? Ay talagang atin ito. Dahil yung bill, ang concentration niyan puro mga maritime, 'di ba? Yes, tama po 'yan, Napakaganda po niyan, dahil sa pamamagitan po ng isang konsepto bilang tinatawag na Blue Economy, ang po diyan, ang primary ingredient po diyan is yung non-military, Kasi po ngayon nakikita natin na todo ang tutok sa kakayahan ng ating armed forces, at sa pagbabalangkas ng mga security partnerships sa iba-ibang mga bansa, Ngayon naman sa internal naman natin, binibigyang diin ang role, for example, ng mga local government units, ang ating mga fishery communities, ating mga mangingisda at ilang pang mga umaasa sa mga resources na nanggagaling sa ating maritime territories. Hindi pa kasama dyan, Sir Willie, yung mga submarine cables na nandyan, na kailangan nating protektahan. Nakala kasi ng mga kababayan natin, langis, isda at natural gas lang ang pinag-aawayan dyan. Pati yung karapatan na mag-lay ng submarine cables na may impact sa ating internet, yan ay isang issue na dapat din nating
itaas kamalayan ng ating mga kababayan. Eh, pero yun nga, yun nga rin po yung tanong, Doc Ona. Eh, paano natin talaga masisiguro na atin ito? Dahil nga, sa kabilang banda naman, itong China ay nagpupumilit talaga na yung kanilang presence dyan, parang chicken and egg yung problema. Sundan ko lang yung sinasabi mo na yan. Mga ilang pagkaapu-apuhan pa nga abuti natin para dumating tayo doon sa punto na alam naman kasi natin yung capability natin sa ngayon. Di ba? Mga ilang taon pa siguro ang ating pagtitiisan para bago dumating yung taon o yung mga pagkakataon na masasabi natin, sige, pwede na tayo makipagsabayan sa kung ano man ng kung anong kaya ng China laban sa Pilipinas. Siguro po yung toe-to-toe, medyo matatagalan po tayo dyan. Nakita naman ninyo kung gaano kalakas ang puwersa na hinaharap sa atin ng China sa ating mga maritime territories. But it is not a reason, Sir Willie at Sandro, na sabihin na nating mag-give up na tayo. In fact, katulad nga ng sinabi ninyo, yung mga batas natin ay kailangan in place. Nandiyan na yung ating mga maritime laws. At welcome development ito na meron tayong blue economy na bill, na palalakasin naman ito, Sir Willie at Sandro, yung ating mga fishery communities, yung ating mga local governments. So, ito yung yung hindi lang tayo nagpapalakas ng ating kakayahang pangmilitar, At inaano natin yung policy ecosystem ba, Sandro? Binubuo natin yan, pinabalangkas natin yan upang ma-institutionalize yung ating mga ginagawa. Ang fear kasi dito, Sir Willie, paano na kung magpalit ng administrasyon? Paano na yung mga tsinador natin kung magsucceed ito, at isulong ang mga interes ng China sa ating bansa, So itong ginagawa ng ating pamahalaan ngayon ay ini-institutionalize niya ang mga pulisiyang ito, ang mga agreements na ito at mga batas na ito upang kung ano man ang mangyari sa atin, hindi na to basta-basta mababago. At ito rin ang nagagaranti, Sir Willie, na pangmatagalan itong laban na to. Hindi to, sabi ko nga sa mga previous interviews natin, hindi to matatapos sa 1 linggo o sa 2 taon. Pangmatagalan na laban ito at ito'y nakikita ng ating mga kababayan dahil nga sa pagsuporta nila at ng ating pamahalaan as well, dahil nga sa pag-i-invest sa mga bagong batas, sa mga bagong kakayahan. Kasi kung titingnan mo, with the development na ginagawa ang China dun sa mga inagaw nilang mga property, isla natin, di ba? Makikipagpatayan ng China bago nila bitawan itong mga nagawa na nila dyan sa mga islang yan. Tapos maliban dyan, balikan ko lang yung binabanggit mo, Professor. Naitanong ko kasi yan one time sa mga tauhan ng AFP, even sa Coast Guard, nandiyan tayo. Talagang inilalaban natin kahit papano. May presensya tayo. Naglalagay tayo ng kung ano-anong klase ng pandepensa, dyan sa West Philippine Sea. Ang tanong kasi is, what if yung eleksyon ngayon, ilang tulog na lang. What if ang pumalit na administrasyon ay maka-China? Paano na ngayon yung effort na inilatag ngayong administrasyon na ito dun sa mga susunod na administrasyon? Paano natin titinan yan, Professor? Kailangan lang po maging isang issue to na sa isip ng ating mga mamamayan ay maging isang malaking issue sa pagpipili nila ng ating mga pinuno, yung ating mga hinahalal pinuno. Nakikita naman ho natin Kitang-kita na ho, for example, dun sa nangyari previously sa Senado, yung mga lumabas na di umano mga nagpe-pedal po ng interes ng China, sana po ma-realize sa mga kababayan natin na may mga politiko po tayo na kumbaga nasa interes ng ibang bansa, sa isang banda po naman, yung patuloy po, sinabi ko nga kanina, yung policy ecosystem na tinatawag, na sinusolidify na po natin yan at ini-institutionalize. Dahil nga po, hindi natin masasabi ang panahon
no, na pwede po talaga na magkaroon tayo ng mga pinuno na may kiling sa China at balawilain lahat ito, no, ang ating mga karapatan. Ano, nakita naman ho natin yan ng panahon ni former President Duterte, no, na talagang binasura yung ating arbitral award, ano. Pero sa palagay ko ngayon po ay medyo mahihirapan po no, dahil ang laki na rin po ng investments ng current administration, Yes. ng ating pamahalaan. Yun na nga Dito sa pag-modernisa ng ating sandatahang lakas, ito pong pag-improve ng ating mga security relationships at dahil nga po dito sa Blue Economy bill na ito, mas mai-empower pa po yung ating mga mangingisda, ating mga local governments at civil society. So talaga pong kumbaga nilalatag po ng ating pamahalaan, ano, yung kumbaga institutionalized po at palakasin palalo yung ating claim dito sa ating mga maritime territories. Ang isang pinakamabigat kasi sa lahat, our enemy is within eh. Oo. Tama po yan. Tama po yan. At ang masakla pa, Prof. Ona at Kuyang Willie, nakabinbin pa rin doon sa committee sa Senado itong Blue Economy Bill. Oh, yung sinasabi ni Oo, di ba, ni yung, Kong Jude Isidre. Oo, pumasa na sa Kamara pero nakabinbin pa rin ngayon doon sa committee sa Senado. Alam mo, Sandro, hindi ako nagugulat dyan, ano? Dahil I'm sure, no, yung marami tayong mga politicians, no, unfortunately, na baka i-oppose yan, ano, dahil nga pinapalakas niya yung stance ng Pilipinas. And tama yung sinabi mo, ang kalaban natin ay nasa loob, ano? Kaya nga, kailangan din maging, no, maging critical at maging aware yung ating mga kababayan, ano? Nakikita naman sila, no, yung sabi nga nila, nahuhuli ang isda sa bibig, ano? So, nakikita naman, no, obvious na obvious kung sino itong mga politiko natin na talagang nagmamount ng naratibo ng Beijing, ano? So, sana maging mapanuri tayo dahil itong mga politikong ito ay hindi tayo mag-aatubiling ibenta niyan eh. Okay? Sa ibang interes, no? Sa dayuhang interes, ano? At sana sa susunod na eleksyon, no, maging parte po ito ng inyong decision making. So sa pagpipili ng ating mga pinuno. Okay, kasi itong usapin ng West Philippine Sea, para din sa mga kinabukasan ng mga kabataan ito eh. At Di ba? food security. Mamanahin nila ito eh. Oo, at food Tama po yan. security. Oo. Food security yung susolusyonan nito. Oo. Kaya, Tama po yan. Hindi po itong issue na to, Sir Willie, Sandro, hindi na po ito para sa atin eh. Yes. Para na po ito dun sa mga anak natin at sa susunod pang henerasyon. Mahabang laban po ito, Sir Willie, ano? At hindi dapat mapagod ang ating mga kababayan. Ito ang gusto ng China yung long game, no? At gagawin niya ang lahat, ano, para pahinain ang kakayahan ng Pilipinas, no? But kailangan lang alam natin ito at maging handa lang po tayo. kaya nga pagkakaapu-apuhan na itong issue na ito eh. Baka hindi pa tapos. Tama po yan. Sana nga pagdating ng mga kaapu-apuhan natin may resolusyon na sa isyong ito. Ang bakal nga, ang kalawang lang talaga kasi ang sumisira sa sa sarili niyang bakal. Sabi nga nila, kalabaw lang yung tumatanda. Paano napunta rin? Maidagdag ko lang, Sandro, Yes, no? yes, go ahead Maidagdag ko lang, po. Sir Willie. Apo. No, ASEAN chair ngayon ng Pilipinas eh. No? So may proposal tayo na nandito ang maritime kumbaga fusion center, no? ASEAN Maritime Center dito sa ating bansa, no? Po'y napakalaking hakbang, no? Very significant po ito pag ito po'y nangyari at nailagay sa Pilipinas ang maritime center na 'yan. Napakalaking ambag po ito para po magkaroon ng resolusyon, no? Diyan sa nangyayari pong sigalot sa ating mga maritime territories at magiging parte po ang agenda nito sa susunod pa hong mga meetings ng ASEAN. Alright. Abangan natin kung ano Abangan natin mga yan, development At dyan. sana nga magtuloy-tuloy yan. Marami pong salamat. Prof. Sherwin, salamat ha. Salamat po, Sir Willie, Sandro. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Yan po si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor po ng Political Science and Development Studies mula sa De La Salle University. Paano ko yang? Ito, hawak ko na yung aking kodigo. Ayan. Susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Jack Batallones at Maan Makapagal. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman po ang issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo
sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, at sa DZMM Facebook page. Bye-bye! Bye!